pag-uusapan naman natin sa video na ito guys, no? Kung ano nga ba ang eksaktong ginagawa ng demon sa mga pagkain natin bilang Christian para i-block ang spiritual vision natin, no? Or spiritual sight natin, no? Kasi isa ito sa pinaka delikado na spiritual warfare na pwede nating maranasan, no? Kasi ito talaga ay nakakapagwasak sa atin ito. Kasi malay ba natin na sa pamamagitan pala ng pagkain natin ay pwede tayong atakihin ng mga kaaway na ito, no? Hindi natin alam, ang akala natin kapag kumakain tayo, ang pagkain na kinakain natin ay nagbibigay ng nutrisyon sa katawan natin. Kasi ganun naman talaga ang purpose natin, kumakain tayo. Ang pagdating sa pagkain, hindi natin matanggihan kasi kailangan natin kumain araw-araw, no? Kaya nga isa ito sa strategy na ginagamit nila kasi hindi halata at saka hindi nyo talaga ma-discern na under attack pala kayo kasi nga pagkain, hindi natin alam na ang pagkain na ito pwedeng magtaglay ng spiritual energy ang pagkain na ito. Kaya isa nga ito sa pinaka-effective na strategy na ginagawa ng mga kaaway natin, no? Kasi nga hindi nga halata. Ang purpose ng mga demons na ito kung bakit nila ginagawa yan ay para i-block yung spiritual vision or spiritual sight natin, no? I-cloud yung mind natin, kumbaga para hindi na tayo makadiscern, hindi na tayo makaunawa spiritually. At saka yung mga spiritual gifts na ipinagkaloob ng Holy Spirit sa atin ay mabablock lahat yun. Kapag itong food contamination na ito ay mag-activate yan sa mind natin, lahat ng spiritual gifts na ipinagkaloob ng Holy Spirit ni God sa atin, mabablock lahat yan, no? Hindi ka na makaka-discern, hindi mo na maririnig si God, tapos pag nagpipray ka, feeling mo yung prayer mo hindi na nakarating kay God, diba? Ganun ang mangyayari talaga, kaya dapat ito ay maiwasan natin para hindi mangyari sa atin itong mga sinasabi ko, no? So, sa paanong paraan nga ba, ano nga ba ang mga strategy na ginagawa ng mga demons na ito para i-block yung spiritual sight or spiritual vision natin, no? Ang unang paraan na ginagawa nila, ito yung tinatawag na source contamination, no? Ibig sabihin, doon pa lang sa source, kung saan man nanggaling ang pagkain mo, kung saan mo binibili ang pagkain mo, doon pa lang kinakontaminate na nila yung pagkain na binibili mo, di ba? Halimbawa, sa farm pa lang, or di kaya sa market pa lang, kontaminado na yung pagkain mo para kapag bumili ka, ang pagkain mo may naka-attach na demon doon sa pagkain mo, no? So, paano nga ba nila ginagawa ito, no? Halimbawa, no, sa farm, sino man yung nagtanim, halimbawa gulay yan or bigas yung pagkain na kinontaminate nila. No, halimbawa lang, no, ay yung farmer na yun ay nag-aaral ng witchcraft or nagpa-practice ng mga occult practices, no. Bago pa man nila i-market yung paninda nila, nire-ritualan na nila yan, dinidedicate na nila doon sa demon para ikaw na makabili nun, ikaw na makakain nun, ay under attack na nila. Yung mga binibili mong pagkain ay ano pala, may mga naka-attach na demon, may naka-attach na mga evil spirit, no? Or di kaya, doon sa market mismo, nabililhan mo, yung mga binilhan mo doon ay nag-aaral ng witchcraft. Alam naman natin na itong mga witches na ito, no? Itong mga negosyante na mga witches na ito, yung mga product nila, bago pa man nila itinda yan, ay dinidedicate nila yan doon sa Kingdom of Darkness para sa success ng business nila, no? So, aabutin mo na ng buwan yan, halimbawa 3 months, mga ganon, hindi mo mahalata na pagkain ang dahilan kung bakit naging spiritually blind ka, kung bakit na-block yung spiritual gifts mo, no? Hindi ka talaga magdududa. Kasi nga, pagkain yon, hindi mo naman naiisip yun na pagkain pala ang dahilan kung bakit na-block yung spiritual gifts mo, kung bakit naging spiritually blind ka, naging spiritually dull ka, di ba? Nagkaroon ka ng spiritual dullness, di ganun ang mangyayari sa iyo, no? Dapat talaga ay magkaroon tayo ng discernment. Di pag-pray talaga natin na bigyan tayo ni God ng discernment para lahat ng mga bagay ay i-judge natin yung pagdudahan natin kasi ang totoong spiritual na tao, ang spiritual na person dapat ay nagtataglay siya ng discernment, no? Kasi tulad na nakasaad dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 15, the spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. Ibig sabihin, ang mga spiritual na tao, may spiritual na discernment, no? Kasi nga, led sila ng Holy Spirit ni God. Mapagduda itong mga ganitong tao, hindi basta-bastang nagtitiwala, no? Nakaka-discern sila kung ano yung katotohanan spiritually, nakaka-discern sila kung ano yung kalooban ni God, nakaka-discern sila kung ano yung mga nangyayari sa paligid nila. Ganon ang tunay na spiritual na tao, no? At saka kung ikaw talaga, spiritual ka na tao, hindi ka basta-bastang magtitiwala kahit kanino. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God.
For many false prophets have gone out into the world, di ba? Kahit na suki mo na yun ay pinagkatiwalaan mo na kasi matagal ka nang bumibili doon. Strategic nga yung kaaway natin, pwedeng yung suki mo na yun masuhulan. Di ba? Kung sa bahay nila may kapalit na pera yun, di ba yun papayag kung kailangan ng pera nun. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng spiritual discernment, ipag-pray natin kay God, no? Tsaka pangalawa naman na ginagawa ng demons na ito para i-block yung spiritual vision natin sa pamamagitan ng preparation, contamination. Ibig sabihin, habang niluluto pa lang yung pagkain mo, kinocontaminate na. Halimbawa, sa restaurant kumain ka, yung tagaluto, yung chef cook, targeted ka ng mga witch na ito, di ba mayroon nga yan silang communication. Pwede ka nilang pagkaisahan yan. Halimbawa, yung chef cook doon sa restaurant kung saan ka kumain ay nag-aaral ng witchcraft yun, tapos ikaw targeted ka ng mga witch na ito, maaaring doon pa lang habang niluluto niya yung pagkain mo, habang piniprepare niya yung pagkain mo bago i-serve sa'yo, ay nagbigkas na siya ng incantations. Diba? Nagritual na pala siya doon, nagbigkas na ng incantations doon sa pagkain mo. Eh kapag ganon, contaminated yung pagkain mo bago i-serve sa'yo. Or halimbawa, may tagaluto ka kasi na may kaya ka sa buhay, may tagaluto ka na binabayaran mo. Kung hindi man nag-aaral ng witchcraft yan tagaluto mo, pwede yung masuhulan ng witch, diba? Kapalit ng pera. Pwede pang magsinungaling yung mga witch, sabihin nila na traditional blessings yung salita na pinapabigas nila doon sa pagkain, ay maniwala naman ngayon yung tagaluto mo. Kung halimbawa yung tagaluto mo ay pinagkatiwalaan mo na talaga yun kasi matagal na sa'yo, diba? Ang hindi mo alam na suhulan pala, kapalit ng pera, kinontsaba ng witch na yon, na ipabigkas lang yung incantation kasi ang incantations na yan, mga magic words yan, no? Mga words lang yan. Bibigkasin lang doon sa pagkain mo. Malalason ka na spiritually. Hindi yung physical na lason, no? Kung hindi yung spiritual na lason. Halimbawa, yung words na incantations na yon binigkas ng nagluluto doon sa pagkain habang niluluto niya. Ibig sabihin, ang pagkain mo contaminated na spiritually. At saka yung nagluluto nun, hindi niya mauunawaan yun kung anong mga sinasabi niya dun. Kasi ang magic words na yan, ang incantations na yan, ay nakasulat yan sa ibang lingwahe, parang Latin. Ganun siya nakasulat, no? Kaya kahit yung tagaluto mo, hindi niya alam kung yun ay curse pala yun or incantations pala yung binabanggit niya. Kung ano ang sinabi sa kanya. Halimbawa, sinabi ng witch na yun ay traditional blessings. Yun ang paniniwalaan niya. Kasi nga, hindi niya maintindihan yung salita na yun. So ngayon naman, ikaw na pinagsilbihan ng pagkain na yun, wala kang alam na ang pagkain mo contaminated pala. May nakapanood na pala na incantations doon sa pagkain mo. Kaya talagang dapat ay huwag tayong magtiwala kahit kanino, di ba? Maging discerning tayo para hindi tayo mapahama. Kasi tulad ng nakasaad dito sa Bible, 1 Thessalonians chapter 5 verse 21 to 22, but test everything. Hold fast what is good, abstain from every form of evil. Kasaad nga dito na dapat ay subukin natin lahat ng mga bagay, everything, di ba? Test everything. Ingatan natin yung mga mabubuti at iwasan daw natin yung mga gawain ng masasama, di ba? Yan ang iwasan natin. Kaya dapat talaga huwag bastang magtiwala kahit kanino. Kasi alam naman natin bilang isang Christian tayo ay targeted talaga ng mga alagad ni Satan na ito. Di ba? Tayo ay under spiritual attack talaga tayo kasi nga lalo na kung tayo ay serious tayo sa pagiging Christian natin ay ano tayo? Treat tayo sa kingdom ni Satan, banta tayo sa kingdom ni Satan. Gagawin talaga nila lahat ng paraan para matigil natin yung ginagawa natin. Isa ito sa strategy nila na i-contaminate yung pagkain natin para i-block nga yung vision natin, yung spiritual vision natin, para i-block yung discernment natin, para i-block yung spiritual gift natin, para itigil na natin yung mga ginagawa natin, no? Kaya dapat ay mapagduda tayo bilang isang Christian. Kailangan pagdudahan natin lahat ng mga bagay na ipapasok natin sa tahanan natin, no? Or nilalaman natin sa tiyan natin, no? So, pangatlong strategy naman na ginagawa ng demons para i-block yung spiritual vision natin or spiritual sight natin ay sa pamamagitan ng ceremonial contamination. Ano nga ba itong ceremonial contamination na to, no? Halimbawa, may witch na tumatarget sa'yo. May napanood ako dito, no? Pastor siya, no? Yung pastor na yon, grabe yung vision niya, no? As in, pati yung discernment niya. As in, kapag titigan pa lang na yung isang tao, alam niya kung demon possessed ka. At hindi lang ganun ang alam niya. Alam niya kung sinong demon yung naka-attach sa'yo. Halimbawa, may nakasalamuha siya na demon possessed. Pwede niyang pangalanan yung demon kung anong demon yung naka-attach dun sa tao na yon.
At saka, halimbawa, nakasalamuha siya ng witch, alam niya na witch yung tao na yon, ganun ang discernment niya, no? Ganun ang, at saka ang vision niya, napakataas ng vision niya, no? Spiritual vision niya. Marami siyang spiritual gifts, marami siyang kakayahan. So ngayon nga kasi hadlang siya sa operasyon nitong mga witch na ito, hadlang siya sa operasyon ng kingdom ni Satan, so tinatarget siya, no? Hindi siya na-trap sa unang strategy na ginawa nila, sa pangalawa ay hindi rin siya na-trap kasi nga napaka-discerning niya. Pangatlong strategy, hindi rin siya na-trap, so wala ng choice itong kingdom ni Satan na ito kung hindi food contamination. Hindi man agad-agad ang talab nun, paunti-unti ang talab nun, pero at least yun ay sure talaga. Effective talaga kasi wala ngang magdududa na yung pagkain mo pala ay under spiritual attack, di ba? Kahit sino, hindi mo pagdudahan, lalo na kung ikaw wala kang alam sa ganung bagay na pati pala yung pagkain ay pwedeng mag-carry ng spiritual energy. So ngayon, ang ginawang paraan nitong mga witch na ito ay nag-assign sila ng kapwa nila witch, no, na pumasok doon sa simbahan ng pastor na yon, naging membro sa simbahan na yon, nagpanggap siya ng sobrang bait, mapagbigay, napaka-generous niya, tapos sumali siya sa choir, nakuha niya ang loob ng mga believers kasi akala ng mga believers ay totoong believers siya. At higit sa lahat, nakuha niya ang loob ng pastor na yon dahil sa kabaitan na pinapakita niya. So ngayon, nung nakuha na niya yung loob ng pastor na yon, nag-umpisa na siyang magdala-dala ng pagkain, no? Kunyari, nagmamalasakit siya doon sa pastor na yon. Hindi alam ng pastor na yon, bago pala ibinigay sa kanya yung pagkain. Overnight na niritualan, no? Ang ginagawa ng witch na yon ay yung pagkain na yon ay ina-arrange niya doon sa table, no? Halimbawa, sa isang room. Tapos ngayon, nag-perform siya ng ritual, nagtawag siya ng demons, di ba? Ang ginawa niya, dinidedicate niya doon sa demons yung pagkain, dinidedicate niya sa kingdom ng darkness, nag-assign siya ng demons doon sa pagkain na yon. Bago niya binigay doon sa pastor na yon, di ba? Ang pastor na masarap ng kain niya, akala niya nakatsamba na siya ng maalalahanin, mapagbigay, ang hindi niya alam, under attack pala siya, di ba? Ang hindi niya alam, yun pala ang magpapahamak sa kanya. So ngayon, mga inabutan ng ilang buwan, parang 3 months lang, nag-umpisa ng tumalab, nag-umpisa ng umipikto yung incantations, yung ritual na ginawa doon sa pagkain, no? Nagulat na lang yung pastor na yun kasi bigla-bigla na lang na parang hindi na niya naririnig yung boses ni God. Tapos yung mga prayer niya unanswered na, wala yung communication niya kay God. Tapos yung spiritual gifts niya parang na-block lahat. Hindi na siya nakaka-discern kung yung tao na nakakasalamuha niya ay mga demon possessed or mga witch pala. Wala na siyang ganong kakayahan kasi nga clouded na yung mind niya nung incantation, nung rituals na ginawa doon sa pagkain. Ganon lang mangyayari sa atin ng mga believers kapag tayo ay nakain natin itong mga contaminated na pagkain na ito. Kaya dapat talaga ito ay pakaiwasan. Huwag tayong mahulog sa trap nitong mga witches na ito. Huwag tayong magpadala sa mga drama nila bait-baita, nagdi-disguise na hindi naman man nakakapagtaka na mag-disguise kasi si Satan mismo pwedeng mag-disguise na angels of light, 'di ba? Kasi nga mga cunning nga sila, mga tuso nga si Satan, kaya yung mga alagad niya mga tuso din. Kaya tayo dapat talinuhan pa natin, no? Magkaroon tayo ng discernment talaga, spiritual discernment. Ipagdasal talaga natin yung discernment natin para hindi tayo malinlang ng mga kaaway natin, no? So, pang-apat naman, na ginagawa ng demon na ito para i-block yung spiritual vision or spiritual sight natin sa pamamagitan ng environmental contamination. Ano nga ba itong environmental contamination na ito? Ito na yung mismong environment mo ang kinakontaminate. Halimbawa, yung kusina mo, yung storage ng pagkain mo, kung saan mo ini-store yung pagkain mo, or di kaya yung ref mo, yun ang kinontaminate para lahat ng pagkain na ilagay mo sa ref mo ay kontaminado. Paano nga ba nangyari ito, no? Halimbawa, no? Ikaw na wala kang bahay, halimbawa, Christian ka, nangungupahan ka lang, palipat-lipat ka ng bahay kasi nga wala ka namang permanent address kasi wala kang bahay. Pwede kang magpalipat-lipat ng bahay, no? So ngayon hindi mo alam na yung may-ari pala ng bahay na nilipatan mo ay nag-aral ng witchcraft. Hindi mo alam na nagsagawa pala ng rituals doon sa bahay na yon. Nung nagsagawa siya ng rituals, ang bahay na yon ay dinidedicate niya sa demon, dinidedicate niya sa kingdom of darkness, nagtawag siya ng demon, nag-assign siya ng demon na tumira sa bahay na yon. Halimbawa, yung kusina na yon, dinidedicate niya doon sa kingdom of darkness, sa kingdom ni Satan. Tapos, nag-assign siya ng demon na itong mga witch na ito. Halimbawa, no, nagsagawa yan sila ng ritual. Ibig sabihin,
Nag-open yan sila ng portal para sa demon, para ang demon maglabas-pasok doon sa bahay nila. Yung rituals na ginawa nila, yun ang magiging entry point para yung demon ay pwedeng tumira doon sa bahay na yun, di ba? Magkaroon ng access yung demon sa bahay na yun, magkaroon ng entry point yung demon sa bahay na yun dahil doon sa rituals na ginawa noong, halimbawa may-ari or yung dating nakatira doon sa bahay na tinitirahan mo. Tapos, nung umalis na yung dating nakatira ng bahay na yun, hindi niya na-close yung portal na yun. Hindi niya na isarado yung entry point na binuksan niya doon sa demon. Ibig sabihin, pag alis niya, nandoon pa rin yung demon nakatira doon sa bahay na yun. So ngayon, ikaw na tumira doon, wala kang alam, may demon ka palang kasama doon sa loob. At saka, bahagi ng bahay na yun, kontaminado pala. Halimbawa, yung kitchen na yun, yung kusina na yun, kontaminado kasi nadidikit nga doon sa kingdom ng darkness. Ay lahat ng pagkain na lulutuin mo doon ay kontaminado din. Halimbawa, yung storage box or kung ano man yung mga patungan ng pagkain na yun na naritualan din. Pag nagpatong ka ng pagkain doon, ibig sabihin yung mga pagkain na pinatong mo, contaminated na rin yun spiritually. Makakapag-damage na yun sa spiritual sight mo, sa spiritual vision mo. Ganun na pa rin ang mangyayari sa'yo kapag kumain ka, hindi man kontaminado yung pagkain mo, pero yung pinagpatungan mo, pinaglutuan mo, kontaminado, apektado yung pagkain mo, makontaminate din. So, ang mangyari sa'yo, ganun pa rin ang mangyayari sa'yo, mablock yung spiritual sight mo, yung spiritual vision mo, mablock lahat ng spiritual gifts mo, yung discernment mo, mablock. Ganun ang mangyayari eksakto sa'yo, no? Kaya dapat maging maingat tayo dito, no? Sana talaga, no? Maging mapagmasid, maging mapagduda tayo kasi katulad ng nakasaad sa Bible, di ba? Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in your faith, because you know that the family of believers throughout this world is undergoing the same kinds of suffering. Di ba, lagi natin yung itatatak sa utak natin na tayo ay pinaalalahanan, na maging alerto tayo, maging matino tayo sa pag-iisip natin dahil ang kaaway natin gumagala na parang leon. Naghahanap siya ng mga believers na pwede niyang sakumalin. Kaya nga, dapat maging discerning tayo. Dahil tayo ng mga believers, pari-parehas ang dinadanas nating kahirapan, yung spiritual warfare, spiritual attack. Kasi nga, gusto nga ng mga kaaway mahulog tayo sa trap nila. Para, kapag napasok na nila yung isip natin, yung mind natin, di ba, na-clouded na yung mind natin, wala na tayong spiritual sight, wala na tayong spiritual vision. Ibig sabihin, hawak na nila yung utak natin. Sila na ang magpapatakbo ng utak natin. Kapag nagkaganon, ay wala na. Tapos na ang spiritual life natin, di ba? Tapos na ang ugnayan natin kay God kapag nagkaganon. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng discernment, magkaroon tayo ng kaalaman regarding sa mga spiritual na bagay para hindi mapahamak yung pagiging Christian natin, no? Yan din ay pinaalala sa atin. Sabi sa atin sa Acts chapter 15 verse 29, that you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from this, you will do well. Farewell. Sabing gano'n, no? Umiwas nga tayo dito sa mga pagkain na sinakripisyo sa mga idols, diba? Sinacrifice dito sa demons, no? Ay talagang ipinapaiwas tayo ni God kasi nga ito nga ay magwawasak sa atin, magwawasak sa pananampalataya natin, magwawasak sa pagiging Christian natin, kaya ito ay iwasan natin. Tapos nakasaad din dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 28, but if someone says to you, this has been offered in sacrifice, then do not eat it, for the sake of the one who informed you, and for the sake of conscience. Halimbawa, no, may mga party-party kang inatinan, may mga pagkain na nakahanda, tapos may nagsabi sa'yo na yung pagkain na yon ay inoffer sa idols, ay nako, wag na wag kayong kumain kapag ganon. Kasi pag inoffer sa idol, contaminated ang pagkain na yun, maapektuhan yung pagiging Christian natin, yung spiritual vision natin maapektuhan. Huwag tayong kumain kasi alam natin na mapapahamak tayo, no? Yun lang naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to. Pero bago ko tapusin ang video na ito, magdasal muna tayo para ma-deliver natin yung sarili natin, no? Halimbawa, nakakain tayo ng mga contaminated na pagkain na ito para ma-deliver natin yung sarili natin, no? Ama namin sa langit, sa pangalan ni Jesus,
Lumalapit ako sa iyo ngayon upang ipawalang bisa ang bawat kontaminasyon ng pagkain sa aking buhay. Sinisira ko ang bawat sumpa na inilagay sa pinagmulan ng aking pagkain, bawat bukid, bawat palengke, bawat pasilidad ng pagproseso, bawat restaurant kung saan nagmula ang aking pagkain. Nililinis ko ito sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Bawat demonyong atas na inilagay sa aking pagkain bago pa ito makarating sa akin, ay winawasak ko ngayon din. Pinapawalang bisa ko ang bawat sumpa na inilagay habang inihahanda ang aking pagkain. Bawat incantations na binibigkas habang niluluto ang aking pagkain ay sinisira ko ngayon sa pangalan ni Jesus. Bawat orasyon na ibinubulong sa aking mga kaldero at kawali, bawat demonyong ritual na isinagawa sa aking mga sangkap, kinakansila at sinisira ko ang lahat ng ito sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Binabasag ko ang bawat seremonya ng kontaminasyon na aking natikman, bawat pagkaing iniaalay sa mga demonyo, bawat pagkaing inihahanda sa mga seremonya ng okulto, bawat ulam na idinisenyo upang salakayin ang aking spiritual na paningin, tinatanggihan ko ito at pinapalayas ko ito sa aking sistema ngayon din. Binabasag ko ang bawat kontaminasyon sa kapaligiran ng aking tahanan. Nililinis ko ang aking kusina sa pangalan ni Jesus. Nililinis ko ang aking refrigerator. Nililinis ko ang aking pantry. Nililinis ko ang aking hapagkainan ng dugo ni Jesus. Bawat dedikasyon na ginawa ng dating may-ari, bawat ritual na isinagawa sa aking kusina na kung saan inihahanda ang aking pagkain, bawat presensya ng demonyo na dumikit sa aking pinag-iimbakan ng pagkain at kinakainan, iniuutos ko sa inyo na umalis na kayo ngayon sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag ko na ang aking spiritual na paningin ay naibalik na. Bawat tabing na tinatakip sa aking spiritual na mga mata sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain ay natanggal na ngayon sa pangalan ni Jesus. Malinaw kong nakikita ang kaharian ng mga espiritu. Nakikilala ko ang katotohanan mula sa mga kasinungalingan. Nauunawaan ko ang nangyayari sa spiritual na mundo sa aking paligid. Mula sa araw na ito, ipinapahayag ko ang proteksyon sa bawat piraso ng pagkain pumapasok sa aking tahanan. Ipinapahayag ko ang proteksyon sa bawat pagkaing inihahanda sa aking kusina. Ipinapahayag ko ang proteksyon sa bawat kagat na aking kinakain at bawat inumin na aking iniinom. Walang sandatang ginawa laban sa akin sa pamamagitan ng pagkain ang magtatagumpay. Ang aking kaaway ay wala ng akses sa aking spiritual na paningin sa pamamagitan ng aking kinakain. Ako ay nalinis na, ako ay protektado ng dugo ni Jesus, ako ay nanumbalik na kagaya ng dati. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So hanggang dito na lang yung aking video guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!